Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, meron pala akong mga life lessons na natutunan during the time na hinanap ko yung nanay ko for 31 years. So, i-share ko lang, baka kasi kapulutan ng aral ng mga ibang kabataan and magamit din nila sa buhay nila. So, unang-una, Lods, yung acceptance na hindi tayo pare-parehas ng starting point. Ano ba ibig sabihin nun? Maring yung mga ibang mga tao, nakakapagsimula sila ng mas maganda na estado ng buhay nila. So, mas nakikita nila yung mga way kung paano magiging successful. Totoo yun, Lods, ha? Pagka mas mataas ang estado mo, usually mas makikita mo yung way kung paano ka magiging successful. Okay? So, literally, ganun talaga. Kita mo eh. So, ngayon, kagaya ko at ng mga ibang mga kabataan na hindi ganun kaganda yung yung estado ng buhay. So, parang medyo bulag tayo. Hindi natin nakikita. Di ba? So, una, acceptance muna para malaman mo yung next na gagawin. Ano ba yung next na kailangan mong gawin? Ang kailangan mong gawin is pataasin mo yung estado ng buhay mo. Para makita mo yung way kung paano ba papunta dun sa binabalak mo. Kagaya ako, gusto ko mahanap yung nanay ko. Hindi ko makita eh. Bakit? Ang dami nakatakip sa akin, mababa yung estado ng buhay ko eh. So, kailangan kong pataasin para makita ko yung way. Kasi baka mamaya mag-effort ka na mag-effort dun, meron palang dead end dun, di ba? Eh, yung pala, mali yung daan. So, dapat dito ko pala dumaan. So, mas maganda, di ba? Pag tumataas yung estado ng buhay mo. Sa pagtaas kasi ng estado ng buhay mo, hindi naman about sa kayamanan lang yan eh. Dumadami yung kakilala mo. Kasi, pag tumataas, may mga nakakakita sa'yo at meron ding mga nakikita ka. Tapos, dun sa mas mataas na level, habang tumataas ka, ikaw yung mapapansin nila. So, pwede ka nilang pick upin, di ba? So, sana nakuha niyo yung point ha. So, eventually, maintindihan nyo. So, ngayon, Lods, paano kung sa sitwasyon mo, walang pag-asenso? What you need to do is move forward. Bakit move forward? Kasi, kahit isang hakbang lang yan, Lods. Kunwari ako, nandito ako. Pag tumingin ako sa isang bagay, ito yung point of view ko. Pag gumakbang ka, may makikita kang ibang point of view. Kahit isang hakbang lang yan. Doon mo malalaman na, pwede pala to. Ganito pala itsura ng likod na to. Ganyan. So, you have to move forward muna kung ano yung nakikita mo sa harapan. So, kunwari ko, bata pa ako noon. Paano ko mahanap nanay ko? Di ba? Hindi ko alam eh. So, sige, aral muna ako mabuti. Ayusin mo muna kung ano yung mga nasa harapan mo ng maayos, ng mabuti. Di ba? So, you have to move forward. Then, pag nakakita ka ng point of view, teka lang, may opportunity rin para umangat So, yun, hahakbang ka na, aangat ka na. Which is yung nangyari sa akin, unti-unti, nagkaroon ako ng mga kaibigan na iba. So, nagkaroon ako ng opportunity para maglaro ng basketball. Uy, nahihilig ako sa basketball. So, nakikilala ako ng ibang tao. Dumadami yung kakilala ko. So, tumataas yung estado ng buhay ko, hindi lang dahil sa pera, dahil sa dumadami yung network ko, lumalaki yung network ko. So, dumating yung college, naging basketball player ako, di ba? So, may mga nakakita na sa akin. At may mga nakakita na mas mataas yung pwesto, ako yung napapansin. Anong gagawin nila? Kukunin nila ako, di ba? So, ngayon, habang nangihiram ako ng taas ng estado sa kanila dahil kinukuha nila ako, boss, baka may kakilala kayo sa ganito, ganyan, di ba? Sila ang nakakita, ay, teka, may kilala ako dito. Teka, may kilala ako doon, di ba? So, ganun yung nangyayari. Move forward. Pagka walang opportunity, move forward again hanggang sa makita ka ng opportunity to go up. Ngayon, pag nasa taas ka na, pataasin mo rin yung talagang yung stable yung sarili mo. So, paano ba mangyayari yun? Mag-acquire ka ng mga knowledge, di ba? Kung sa tingin mo, yung diskarte mo, hindi pa para yumaman ng todo, di kumuha ka muna ng diploma, mag-aral ka muna mabuti. Di ba? Ganun. Ako sa basketball, yun yung ginamit ko para makapag-aral mabuti. And then dumarating sa point na may mga nakikilala ako, kagaya ng mga ibang Koreanong mga boss na mahilig sa basketball. So magtatanong ako sa kanila, baka mamaya pwede nila ako matulungan na mahanap yung nanay ko, di ba? Tapos, doon mo nakikita na, may dead end pala ron, so hindi na ako dadaan ulit doon. Kagaya nga nung privacy law. Dead end pala yun sa paghanap sa nanay ko So hindi pala pwedeng mag-utos ako, makiusap ako na hanapin nila yung nanay ko. Kasi, kung ikaw, may hinanap kang tao doon at foreigner ka, kailangan mong pumunta pala doon. Pagkatapos, magpaparegister ka bago mo mahanap yung mga tao. So, ang plano is pumunta na ron. Hindi ko na dadaanan yun. Hindi na ako magsasayang ng effort. Di ba? So, pag nasa taas ka, makikita mo talaga. So, may dumating na bagong opportunity dahil sa estado ng buhay ko. Di ba? Yun, media, TV Chosun ang tumulong sa akin. Yeah. So, yung TV Chosun na yun, ibang way yun. Hindi yung basta mahanapin lang. Meron silang ginawa, pinost nila yung picture ng nanay ko. Ibang way na. And doon kami naging successful sa paghahanap na yun. Bakit ba nila binili or
Bakit ba nila kinuha yung story ako at tinulungan nila ako? Kasi medyo interesting din yung naging story ko. Dahil dun pagkabata ko, nagsumikap ako. At naging inspiring yung story sa kanila. So ngayon, babalik ulit sa inyo mga kabataan. Kung meron kayong gusto na marating at hindi nyo pa nakikita yung way kung paano, step forward muna. Tapos pag may opportunity na umangat, yun, gawin nyo yun. And then you will see another opportunity and way na ito pala, ito pala. You will gain knowledge, you will gain network, everything na kakailanganin mo para makamove forward and mapunta dun sa goal na gusto mo mapuntahan. Lord, sana medyo nakatulong sa inyo to. Kung hindi gaanong malinaw sa inyo, for sure, babalikan nyo to or maintindihan nyo to ng mas mabuti pag nangyayari na sa buhay nyo yan na, uy, nung nag-high school ako, nakakita ako ng mga ibang kaibigan. Uy, nagkaroon ako ng ibang opportunity. Nung nag-basketball ako, may nakilala akong bago, di ba? Doon mo na maintindihan, ito pala yung sinasabi ni Enforcer, di ba? So, ilang mga lods ha. Thank you sa pakikinig.